Isa siyang haligi ng komedya, isang alamat sa telebisyon. Pero nasaan na nga ba si Jimmy Santos ngayon? Bakit nagbebenta na lang siya ng street food sa kalye? Naghirap na nga ba talaga ang komedyante? Tapusin ang video hanggang sa huli at sabay nating alamin ang kanyang tunay na kalagayan ngayon. Si Jimmy Santos, na may tunay na pangalan na Jaime Santos, ay isang kilalang personalidad sa larangan ng sports at entertainment sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong Oktubre 8, 1951 sa Pateros, Rizal. Bago siya pumasok sa showbiz, naging profesional na basketball player si Jimmy Santos na may height na 6'2". Isa siya sa mga pangunahing manlalaro ng Jose Rizal College Heavy Bombers na nagwagi sa NCAA Championship noong 1972 kasama sina Philip Cesar at David Cesar. Pagkatapos ito, naglaro siya sa MICAA para sa UTEX Weavers at sa PBA para sa 7-Up Ancolas noong 1975, kung saan nakapaglaro siya ng 13 games sa inaugural season ng liga. Matapos ang kanyang basketball career, pumasok si Jimmy Santos sa showbiz noong huling bahagi ng 1970s. Una siyang lumabas sa pelikulang Buntok kasama si Fernando Poe Jr. noong 1980s. Mas nakilala siya bilang isang komedyante sa mga palabas sa telebisyon tulad ng Iskul Bukol at Todas. Noong 1983, nagsimula siyang lumabas bilang guest sa Eat Bulaga at naging regular co-host noong 1986 kung saan nanatili siya hanggang 2022. Noong 2021, sinimulan ni Jimmy Santos ang kanyang YouTube channel na Jimmy Saints kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan at pananaw sa buhay. Sa kasalukuyan, mayroon siyang mahigit 763,000 subscribers. Noong 2023, lumipat si Jimmy Santos sa Canada at nagtatrabaho sa industriya ng recycling. Pagkatapos ng ilang taon, bumalik siya dito sa Pilipinas ngayong 2025. At bago lang, naispatan ng komedyante si Sang Kalye na nagbebenta ng street foods. Hinangaan ng mga netizens ang komedyante dahil sa pagsubok sa isang negosyong mahirap ngunit marangal. Siya ay nagtitinda ng street foods sa isang lugar sa Nueva Ecija. Sa latest YouTube vlog ni Jimmy, napatunayan niyang napakahirap ng trabaho ang pagtitinda ng street foods dahil talagang kinakailangan dito ng sipag, tiyaga at napakaraming pasensya. Inamin niyang mahirap ang trabahong ito at napakainit. Minsan ay inaabutan pa siya ng ulan. Anya, malaking tulong na ito sa kanyang araw-araw na buhay. Pagbabahagi pa niya na kailangan niyang magtiyaga dahil kung hindi ay wala siyang makakain. Samantala, nagpaalala naman siya sa mga customer na maging honest sa pagbili at pagbabayad. May mga pagkakataon din kasi na nanuloko ang mga customer. Lafang lang ng lafang pero hindi mang-abot ng bayad at basta na lang tatakas. Kung matatandaan, nag-viral din ang ginagawang pangangalakal ng komedyante nang siya'y manirahan doon sa Canada noong 2023. Marami ang humanga sa kanya dahil kahit artista siya at sikat dito sa Pilipinas ay hindi siya nahihiyang ibandera sa buong mundo ang klase ng trabaho niya sa ibang bansa. Mula basketball court hanggang pelikula at noontime TV show hanggang sa nakikita natin sa lansangan na nagtitinda ng street foods, hindi kailanman ikinahiya ni Jimmy Santos ang kanyang pinili. Basta't marangal, basta totoo. Ang akala ng iba naghihirap siya pero ang hindi nila alam, siya yumayaman. Hindi man sa pera, kundi sa karanasan, dignidad at respeto. Kung na-inspire ka sa kwento ni Jimmy Santos, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa The Showbizcaster para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral sa likod ng kamera. Hanggang sa susunod nating kwento, dito lang sa ating channel.